Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Sa araw na ito, pag-aaralan po natin ng isang talata sa Biblia mula po sa Bagong Tipan, na kung saan ang talatang ito ay madalas pong ginagamit ng atin pong mga kapwa mag-aaral ng salita ng Panginoon. At ito po ay isang talata sa banal na kasulatan na sumusuporta umano sa paniniwala ng ating Panginoong Hesus bilang kinauuwian ng kautusan ay nagpapakita ng isang pagsang-ayon doon sa paniniwala na ang kautusan ay wala na sapagkat tayo nga ay naki Kristo na sa panahong Kristiyano. At marami pa pong mga talata na kung saan ay ginagamit. Ngunit umanhin ninyo na ang ating pag-aaral ay iikot lamang sa iisang talatang ito. Ngunit tayo po ay gagamit ng ilang mga talata upang makita natin ang liwanag ng Aklat ng Roma sa bagay na may kinalaman po sa ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Yung kalooban ng kanyang sinulat ng kanyang sariling daliri doon po sa bundok ng Sinai. Kaya po ninyong pangunahan ko ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng isang panalangin. Mahal na Diyos, sa araw na ito kami mag-aaral ng iyong salita. Ang aming pakiusap, samahan po kami ng iyong banal na Espiritu upang aming tunay na maunawaan ang kahulugan ng talata sa Aklat ng Roma na mayroong kinalaman sa kahulugan ng ang kautusan na isinulat ng iyong sariling daliri ay binibigyan ito ng pagtitibay. At harinawa sa aming pagsasaliksik ang kalooban mong siyang maghari at ang kaliwanagan ang mangibabaw. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang talata pong aking tinutukoy ay makikita po natin sa Aklat ng Roma. Kapitulo 10, ang talata po ay 4. Marahil ito ay pamilyar po sa inyo at palagi din po ninyong naririnig o ginagamit o kaya naman ay memorya ninyo ang talatang ito. Yan po ninyong basahin ko sa salin ng ang Biblia. Ang sabi po, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya. So ang ibig sabihin po ba nito na si Kristo ang kinauuwian ng kautusan ay tumitigil na yung pagsunod ng bayan ng Diyos sa kautusan na isinulat doon sa tapyas na bato, na kung saan ito ay ibinigay ng Diyos kay Moises at pinakilala sa bayan ng Israel bilang kalooban ng ating Panginoon. Hayaan po ninyong kuhain natin ang ating referensya. Ang ating referensya at maging malinaw po sa atin ang bagay na ito. Ang title po ng ating pag-aaral is End of the Law. Kasi paniniwala nga po nila na tumitigil na sapagkat wika sa Roma 10:4, si Kristo na ang kinauuwian. Atin pong pansinin. Ano ba ang tunay na kahulugan ng terminong end of the law sa Romans 10:4? Kapag ang isang tao ay nakapag-aral ng Aklat ng Roma, yung buong kabuuan ng Aklat ng Roma, hindi po siya magkakaproblema at hindi rin niya ipagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng end of the law sapagkat maiintindihan niya kung nabasa niya yung buong aklat
nakita niya na sa bawat konteksto nito ay kung paano yung pagkakaugnay ng bawat kapitulo. Ngayon po ang ating presentation ay tungkol po lahat sa aklat ng Roma. Sundan po ninyo. Chapter 1. Sa kapitulong ito, mapapansin natin na ang mundo ay sangayon kay Pablo ay hinahatulan. It shows that the world is condemned and the only hope is the gospel of Christ. That's why sabi ni Paul, dahil sa ang mundo ay nasa mapanganib, ngunit ang mabuting balita ay pinahayag ang pabalita ng kaligtasan, at sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel. Sa chapter 2 naman, that the Jews stand with the Gentiles, that although they have the knowledge of the truth, mga kapatid, about the law, still they have transgressed. Kaya titingnan po natin sa ikalawang kapitulo ay nagpapakita po na bagamat magkasama yung Hudyo at mga Hintil at nabigyan sila ng kaalaman patungkol sa bagay na ito sa pagsunod, ay hindi po naging sapat. At makikita po natin sa Kapitulo 2 na sila'y nagpapatuloy doon sa pagsuway sa kautusan. Kaya makikita natin yung kadahilanan bakit tayo mamaya darating doon sa talatang ating tinutukoy. Ang pangatlo, chapter 3 brings both of them together. Tell us that all the world is guilty before God and it is condemned by the law. Kaya titingnan natin sa verse 11, sabi walang humahanap sa ating Panginoon. Walang matuwid, wala kahit isa. And that chapter closes with the great thought that only by faith can we be justified, because no law can justify each transgressor. Kaya po titingnan natin, napakahalaga ng kautusan. Gayunpaman, nais ng Panginoon na siya'y ating hanapin. Bakit sinabi ni Pablo ang katagang, walang humahanap sa Panginoon? Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya kung maaalala ninyo ang binabanggit ni Matthew sa chapter 6 verse 33, pinapayo ni Matthew doon sapagkat mismo ang Panginoon ang nagsalita, at ito'y sinulat ni Matthew. Ang wika ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi lamang yung kaharian ng Panginoon, hariin nawa, no? Hindi lamang ang kaharian, kundi pagharian din nawa ang ating mga puso ng katuwiran ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi po sasapat na bagamat naaralan ng mga Hudyo, yung mga Hintil, ang Hintil ay nakatanggap ng pag-asa, ay hanggang doon na lamang po yun. Nakilala nila si Kristo, tinanggap si Kristo, oo nga, ito ang ating tagapagligtas, pero hindi pa rin tayo lumalakad sa Kanya at iwawariin natin sa ating sarili na tinanggap na natin ng Panginoon, nabautismuhan na tayo, okay na yun. We are now part of the church. And some others say na, no, kapag nakasama na tayo sa pangkat na ililigtas ng ating Panginoon, ay safe na tayo. Okay? Kung titingnan po ninyo sa chapter 4, it shows how Abraham found relief by believing in God. So ang ating Panginoong Diyos, ay nakakita ng pagsunod ng kanyang lingkod. At ito ay walang iba kundi si Abraham. At ganoon din naman si Abraham ay nakakita ng biyaya sa paningin ng ating Panginoon. At lahat ng kanyang mga ginawa ay na-recognize ng Panginoon. Sabi nga sa aklat ng Genesis 25, talatang 6, ang lahat ng kautusan, palatuntunan, na ibinigay ng Panginoon ay kanyang sinunod. At makikita po natin
ang paghahayag ni Pablo sa Kapitulo 4 tungkol kay Abraham. Now, chapter 5, rather, that faith brings us peace and justification and hope. Kapag tayo ay nag-aral ng salita ng Panginoon, tinanggap natin siya, tayo nananampalataya, yung pananampalataya na sinasabi ni Pablo na kailangang meron ang tao, hindi lamang basta natutunan natin yung kautusan tungkol sa mga bagay na binabanggit ng kasulatan, pero kung tayo'y lumalakad ng walang pananampalataya na kung saan, kung meron sana tayong pananampalataya at tunay na pananampalataya, ito ngay magdadala sa atin ng tunay na kapayapaan at tayo'y pawawalang sala at ito'y binibigyan tayo ng pag-asa. Hindi po ba napakagandang balita nun, mga kaibigan? So chapter 6, pinag-aralan po natin dyan, ng inyong lingkod, ang tungkol sa bautismo at madalas din po natin ginagamit ang sitas na ito sa panahon na tayo ay magkakaroon ng mga bagong kapatid sa pananampalataya. At ito'y ating ipinapaliwanag sa kanila na ang pagtanggap sa ating Panginoon ay kagaya ng mga nasusulat sa kapitulong ito. So chapter 6 discusses baptism and what it ought to mean to the sinner, that his sins are buried, but his whole life is yielded to Christ, that now he lives the new life in Christ Jesus. But the new life must be just such as a life as Christ led. And Christ kept all God's commandments. Kaya makikita po natin dyan sa panimulang talata ng Kapitulo 6 ay winawalang kabuluhan daw po ba natin ang kautusan? O kaya naman ay kailangan ba nating magkasala para yung biyaya ng Panginoon ay sumagana? Alam niyo mga kaibigan, hindi nire-require ng Diyos na tayo ay magkasala bago tayo lumapit sa Kanya. Hindi rin nire-require ng Panginoon na tayo ay magkasala muna para lamang tayo ay Kanyang gawaran ng pagpapatawad. Alam natin ang ating mga kahinaan, limitasyon, mga bagay na hindi natin nararapat na gawin sapagkat sabi nga ni Pablo, tayo hindi nakarating sa kaluwalhatian ng Panginoon. At ang talatang ito ay tumatalakay sa mga bagay na kung tinanggap natin si Kristo, tayo'y mamamatay na kalakip ng Kanyang kamatayan at mabubuhay na kagaya ng Kanyang pagkabuhay na muli. Ibig sabihin, tayo'y lalakad sa isang panibagong buhay at si Kristo ang ating magiging kasama. At si Kristo ay hindi po sumuway, kundi sumunod sa lahat ng kautusan ng ating Panginoon. Kasama po dyan ang Ten Commandments, mga kaibigan. Chapter 7 is a further development of the subject, showing that not the law, but the sinner is bad. And the law, having no salvation in itself, drives the sinner who longs to be saved to the Lord Jesus Christ. Therefore, while the sinner has no hope in the law, he finds hope in the grace of God. Kaya tayo mga kapatid, naniniwala tayo'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon. Tayo po ay hindi naliligtas dahilan lamang sa mga bagay na ginawa nating mabuti sa ating buhay. Ang sinasabi po diyan, having no salvation in itself, drives the sinner who longs to be saved to the Lord Jesus Christ. Kailangan meron din tayong ganung longing. Na tayo bilang mga Kristiyano sa panahong ito ay mas lalo nating hanapin ang katuwiran ni Kristo. Nahanap natin ang Kanyang kaharian. O ito ang tamang aral. Ito ang tamang grupo o pangkat.
Ito ang tamang paniniwala at ito ang tunay na paliwanag tungkol sa kadyusan. Paniwala tungkol sa kamatayan, sa kautusan ng Diyos. At pag nakita natin yung mga bagay na yan, ay hindi po dyan natatapos ang ating pag-asa na wari bagang tapos na tayo. Natupad na natin, nakita na natin, tinanggap na natin si Kristo, nabautismohan na tayo, and then secured na tayo. Hindi po ganoon, mga kapatid. Araw-araw, kailangan po natin si Kristo, ang ating tagapagligtas. At tayo ay humahanap ng pag-asang palagi tangi sa biyaya ng Diyos. Ngayon, ang chapter 8 is an implication of that glorious freedom in Christ. It expressly tells us that the only mind that is enmity with God and against God's law is the carnal mind. That is enmity with God and against God's law, mga kapatid. Tatandaan po natin yung ating carnal mind. Yan po ang mahirap na kalaban ng bawat isa sa atin, which cannot be subject to God's law. So kung titingnan natin ang panukala ng Panginoon para sa buhay ng isang tao, sa buhay ng isang Kristiyano, ay napakaganda. Ganun pa man, may mga bagay na hindi natin lubusang na ipagpapasakop sa ating Panginoon. At yan ay nangangailangan ng kanyang biyaya, ng kanyang banal na tulong upang ating maisagawa. And it brings before us the acme of Christian experience, the love of God, and love is exemplified in obedience to God's. Kung tayo'y sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ay tunay nga na tayo'y tumutugon lamang sa pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. So hindi naman maaari na tayo'y nagmahal, pero yung minahal natin ay hindi natin susundin. Hindi naman po pwede na yung kagustuhan natin ang palaging mangyayari. And if we are in a relationship like that, mga kapatid, talagang hindi tayo magkakasundo. Mana pa ang sabi ni Amos sa talatang 3 ng kapitulo 3, unless the two walk together, unless the two walk together in agreement, hindi sila magkakasundo, maghihiwalay talaga sila. O ganun din sa ating Panginoon. Kung tatanggapin natin ang Panginoon pero hihiwalayan natin yung kanyang kautusan, sapagkat sinabi ng talata, si Kristo ang kinauuwian. Okay? And pagkatapos ang understanding natin na kay Kristo na tayo, tapos na yung kautusan. Wala pong ganoon na ipinapahiwatig ang aklat ng Roma, lalong-lalo na ang kapitulo 10, talatang 4, upang tayo'y lumapit kay Kristo pagkatapos hihiwalayan natin yung kanyang kautusan. Alam nyo ba na ang kautusan ang magtuturo sa atin upang tayo lumapit kay Kristo? Ang kautusan ang magtuturo sa atin upang tayo mabuhay na kagaya ni Kristo. Ang kautusan ang magtuturo sa atin upang tayo makalakad na kagaya ng ating Panginoong Hesus. Kaya hindi po natin yan po pwedeng walain at sabihin na ang talatang ito ay siyang dahilan o katapusan ng pagsunod natin sa utos. Tingnan po natin, Romans 10:4 is actually the climax to the argument that has been presented before, that the very things the Jews sought and could not find is found in Jesus Christ, our Lord. That Christ is the end of the law for righteousness. Yan po ang ibig sabihin ng Romans 10:4. Kapag ka sinabing kinauuwian,
Si Kristo yung ating magiging ultimate goal sa ating mga pagsunod. At kapag tayo ay meron ng righteousness ni Jesus Christ, hindi na tayo nabibigatan na sundin yung mga kautusan ng Panginoon. And we have now the joy, the peace, the pleasure, and the excitement to do them because now we have the righteousness of Christ. We live like Christ. We talk, we walk, and we have this fellowship with the people the way Jesus had with the disciples during his time. So yung salitang end, mga kapatid, wag po nating ipagkakamali, mga kaibigan. Hindi po yan tumutukoy sa, sabi diyan, it is not used here to signify the limit or the last of a thing, and is used in the sense of objects, just as James says in James 5:11, ye have heard the patience of Job and have seen the end of the Lord. So nagpapakita lamang po yan, mga kapatid, ng yung climax, no, ng ating mga minimithi. Kung paano katulad ni Job na naging matiisin at nakita, no? Nakita niya ang katapusan sa ating Panginoon. Ang Panginoon ang tanging kanyang inspirasyon sa lahat ng nangyari sa kanyang buhay. God alone could help him at kung paano hindi niya naramdaman, no? Kung paanong napanagumpayan niya, ang ibig kong sabihin. Napanagumpayan niya at isang kaligayahan para sa kanya ang makasama ang ating Panginoon at lahat ng kanyang sinampalatayanan ay tunay ngang pinagpala ng ating Panginoon. So that is the object of the Lord in afflicting Job. So ganun po ang ibig sabihin ng salitang end. Hindi po yan yung nakilala mo na si Kristo, nasa iyo na si Kristo, therefore tigil ka na sa paggawa ng kautusan ng Panginoon. Hindi po ganon ang ating interpretation. At nakakalungkot nga po, mga kaibigan, na sa talatang ito, parang ginajustify natin yung kasalanan. Parang sinasabi natin na sa pamamagitan ng talatang ito, ay parang okay na lang na ating suwayin ang kautusan sapagkat yan ay expired na. Okay? Expired na at hindi na natin kailangan pang gawin, ipagpatuloy, sundin, at maging ituro pa sa iba, lalo na sapagkat tayo ay nasa sa ating Panginoong Jesucristo. So, titingnan ninyo nang sinasabi ng talata dyan, si Kristo bilang end of the law. Kung kagaya ng interpretasyon ng iba sa talatang ito, ay parang si Kristo pa ang naging dahilan para tayo maging manunuway sa kalooban ng ating Panginoon. The object of the law is not that we may break the law, but Christ is the end of the law for righteousness. The law drives us to Christ, that in him we might find the righteousness which the law demands. To that righteousness, the law witnesses, as we are told in the 21st verse of the 3rd chapter. That is the righteousness that we have through our Lord Jesus Christ is declared by the law to be perfect. The man who is made righteous will keep the righteous law. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, sa pamamagitan nawa ng mga pangungusap na ito, ng ating pag-aaral na ito, makita po natin na ang ating pag-abot ng ating pangarap na maging kagaya ni Kristo ay hindi maging katapusan ng ating
pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Bagamat sinabi ng ilang mga talata, yung mga tila sitas na nagpapaliwanag na tapos na ang kautusan. Hindi po ganon. Mapapansin po natin, ang kautusan ang magtuturo sa atin kay Kristo. At na kay Kristo yung katuwiran na kung saan yun ay hinihingi ng kautusan sa atin. Kaya yung kautusan ay parang salamin. Pero hindi yung kautusan ang maglilinis sa atin. Hindi yung salamin ang gagamitin nating panglinis ng ating mukha kapag may nakita tayong dumi. So gagamit tayo ng talagang panglinis. At sa ating buhay, ang kautusan bilang salamin upang makita natin saan tayo nagkamali, nagkasala, sumuway, at pagkatapos ay kakailanganin natin ang tulong, banal na tulong ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang katwiran kung magkagayon tayo nga'y malilinis. Tayo nga ay magiging isang tunay na makatwiran sa mata ng Panginoon sapagkat ang kautusan ay isang napakahalagang salamin na dapat nating araw-araw na tinatanaw nang sa gayon makita natin ang ating sarili na ang sabi ni Pablo sa Roma 12, Kapitulo 1 at 2, na kailangan natin itong ihaing buhay sa Panginoon na siyang katampatan nating pagsamba. Sa araw na ito, mga kaibigan, ako'y nananalangin na kung iyo itong napakinggan, napanood, bigyan mo sanang muling pagkakataon na mabasa ang buong aklat ng Roma. Makita mo kung gaano ang Panginoon ay gumawang may katapatan. Si Abraham, si Pablo, at ang mga taong naglingkod sa Panginoon. Hindi sila nabuhay na kasama ni Kristo pagdakay hihiwalayan ng kautusan. Hindi po ganon. Kundi sila'y merong katwiran ni Kristo na siyang dinidiman ng kautusan at yaon ang ating kailangan. Samahan po ninyo ko sa ating panalangin. Dakilang Diyos, sa araw na ito, pagpalain kami, ako at ang aking mga kaibigan, na sana makita namin sa tulong ng liwanag ng Roma Kapitulo 10, talatang 4, ang katwiran na aming kailangan na na kay Kristo, nasa sa iyo, ikaw na aming Panginoon, at sa gayon, sa pamamagitan ng iyong kalooban, na siyang kautusan kung saan aming sasalaminin ang aming mga sarili upang maihain namin na may kabanalan bilang katampatang pagsamba sa araw-araw. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kung meron po kayong mga katanungan, sulat lamang po ninyo sa comment section. Kung may mga talata na gusto nyo ating pag-aralan, ay atin pong bibigyan ng panahon. At ngayon, hanggang dito na po lamang, maligayang araw at pakikinig sa inyong lahat. Salamat po sa inyong panahon. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.